The breaking news is that CENTCOM confirms that a U.S. F-35 fighter jet shot down an Iranian Shahed drone that was making an aggressive approach toward the USS Abraham Lincoln. Sa lalo pang tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay isang nakagugulat na balita ang sumambulat matapos pabagsakin ng Amerika ang isang Iranian drone. Ayon sa impormasyong inilabas ng Reuters, ang insidente ay nangyari noong Martes kung saan ang drone ay tukoy bilang isang Shiite type na Iranian Shahed 139 drone, habang isang US Navy F-35C fighter jet ang nagpabagsak ng nasabing drone sa Arabian Sea na may hindi maliwanag na intensyon at itinuturing na mapanganib. Hanggang saan aabot ang banggaan ng dalawang bansa at higit sa lahat ito na ba ang simula ng isang napakalaking digmaan? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Kinumpirma ng US CENTCOM na isang US F-35 fighter jet ang nagpabagsak ng isang Iranian Shahed drone na agresibong papalapit sa USS Abraham Lincoln. Ito naman ang Iranian regime na sinusunog ang American flag habang sumisigaw ng Death to America. Noong Martes lang, isang Iranian drone ang diretsyong lumilipad papunta sa US aircraft carrier sa Arabian Sea at binaliwala ang lahat ng babala ng Amerika. Mabilis at matindi ang naging sagot ng US. Pero pagkatapos, may lumabas na footage mula mismo sa loob ng regime na nagpapakita na hindi ito aksidente. Sa mga unang oras ng February 3, ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group ay nasa international waters sa Arabian Sea, humigit kumulang 500 miles mula sa southern coast ng Iran. Isang Iranian Shahed 139 drone, isang one-way attack drone na madalas gamitin para sa surveillance o pag-atake, ang nagsimulang lumapit sa carrier. Binaliwala nito ang mga hakbang para pababain ang tensyon at nagpatuloy patungo sa barko na ayon sa Pentagon ay may hindi malinaw na intensyon. Dahil sa pambabaliwala agad, rumesponde ang mga F-35 fighter jet at pinabagsak ang drone. Walang damage, walang American casualties, pero hindi patapos ang regime. Kalaunan ng umagang yon, sa Straits of Hormuz, dalawang IRGC fast attack boats at isang surveillance drone ang pumalibot sa Stena Imperative. Isa itong US flag tanker na pinapatakbo ng mga American sailors. Bahagi ito ng fuel transport program ng US military. Kinausap ng mga miyembro ng IRGC ang kapitan sa radyo at inutusan siyang ihinto ang makina at maghanda para mapasok ang barko. Tumanggi ang kapitan, binilisan niya ang takbo at ipinagpatuloy ang direksyon. At ang US McFall, isang Navy destroyer na nasa lugar na, ay tumugon sa loob lang ng ilang minuto. May air cover mula sa US Air Force, inihatid nila ang tanker sa ligtas na lugar at umatras ang mga Iranian boats. Dalawang provocation sa loob ng isang araw, dalawang agarang sagot at dalawang kabiguan para sa regime. Bakit nila pinoprovoke ang US military habang sinasabi nilang gusto nila ng negotiations? Dahil hindi lahat sa Iran ay gustong magtagumpay ang mga negotiations na yon at ang nangyayari ngayon sa loob ng Iranian government ang nagpapaliwanag ng lahat. Ang footage na ito ay mula sa Iranian Parliament. Isang MP na, ang pangalan ay Amir Hussein Sabeti, ang nakatayo sa harap ng assembly. Hindi siya nananawagan ng diplomasya, nanawagan siya ng preemptive strikes laban sa mga American bases sa buong rehiyon at tuluyang pagtatapos ng negotiations. Isa itong elected official na nasa parliament na humihingi ng military strikes laban sa mga American positions habang ang IRGC ay sumisigaw ng Death to America. Mahalagang maintindihan na lumabas ang footage na ito sa mismong araw na lumapit ang kanilang mga drone sa Abraham Lincoln. Sa parehong araw na pinalibutan ng kanilang mga bangka ang Stena Imperative at inutusan ang American crew nito na maghanda para mapasok ang barko. Kapag pinanood mo ito at nakita mong sinusunog nila ang American flag sa kanilang parliament, malinaw mong nakikita ang intensyon ng IRGC na ipinapakita ng lantaran. Ang pagsunog ng flag, ang sigawan, ang mga panawagan ng preemptive strikes. Hindi ito mga distraction mula sa gusto ng regime. Ito mismo ang gusto ng regime base sa sinabi ng Pentagon ngayong linggo nakapagdesisyon na sila. Nagbigay ng mensahe si Secretary of Defense Pete Hegseth sa Iran. Ang mga salita niya ay walang puwang para sa ibang interpretasyon. Handa ang Pentagon na kumilos kung tatanggi ang Iran na makipag-engage sa nuclear negotiations kasama ang United States. Ganon din sa Iran ngayon, sinisiguro nila na alam nila na may lahat silang options para makagawa ng deal. Hindi nila dapat ituloy ang nuclear capabilities. Handa kaming gawin kung ano man ang inaasahan ng presidente mula sa War Department. Nang tanungin kung totoong nasa mesa ang military action, hindi umiwas si Hegseth.
Ang US Abraham Lincoln Carrier Strike Group ay kasalukuyang nag-ooperate sa rehiyon na may cruise missiles, mga destroyer, mga strike aircraft at hindi bababa sa isang fast attack submarine. Ang mga American fighter jet ay nasa loob na ng striking distance ng Iranian territory at itinakda ni Trump ang tempo ng posisyong ito 3 weeks mas maaga noong January 13th. Ayon kay Trump, kinansel niya ang lahat ng meetings sa mga Iranian officials hanggang sa tumigil ang walang saysay na pagpatay sa mga protesters at ang sinasabi niya sa kanila na paparating na ang tulong. Dagdag ni Trump ay naglagay siya ng tariffs sa kahit sinong gumagawa ng negosyo sa Iran. Ang economic pressure ay sabay na isinasagawa kasama ng military positioning. Ang sanctions ay nagtulak na sa Iranian inflation na lumagpas sa 40% at ang rial ay bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan. Ang mga basic goods ay napakahirap ng bilhin. At ngayon, kahit anong bansa na magpapatuloy sa pakikipag-trade sa Iran ay haharap sa American tariffs. Ang mensahe mula sa Washington ay pare-pareho sa lahat ng paraan. Makipag-negotiate ng seryoso sa lahat ng issue o humarap sa mga consequence na maaring hindi kayanin ng regime. Pero may problema. Sa papel, may negotiations. Nagpalitan na ng mga mensahe ang mga American at Iranian officials sa pamamagitan ng intermediaries. May mga usapan tungkol sa posibleng meetings sa Turkey. Gumawa ang regime ng mga public statements na bukas sila sa patas na pag-uusap base sa mutual respect. Pero ayon sa 3 regional sources na nakausap ng Washington Post, may isang bagay na nagpapaliwanag kung bakit walang nararating ang mga usapang ito. Ayaw ng Iran na may ibang bansa na kasama sa negotiation. Tutol sila sa pagdaraos ng talks sa Turkey at ang dahilan nito ang nagsasabi ng lahat tungkol sa totoong gustong mangyari ng regime. Gusto ng US, NATO at mga regional powers na saklawin ng kasunduan hindi lang ang nuclear program ng Iran. Gusto nilang isama sa usapan ang mga proxy groups ng Iran, ang mga militias at armed factions na pinupunduhan ng Iran sa Lebanon, Syria, Iraq at Yemen. Gusto rin nilang pag-usapan ang ballistic missiles program ng Iran, ang mga missiles na kaya nang abutin ang mga American bases, mga Israeli cities at mga allied capitals sa buong Gulf. Pero tumatanggi ang Iran. Ipinipilit nila na ang talks ay dapat nakatuon lang sa nuklear at wala ng iba. Walang usapan tungkol sa Houthis na nagpapaputok ng missiles sa mga commercial ships sa Red Sea. Walang usapan tungkol sa Hezbollah. Walang usapan tungkol sa mga Iraqi militias na umatake sa mga American forces. Walang usapan tungkol sa ballistic missiles na ginagawang posible ang lahat ng mga proxy operations na ito. Gusto nilang makipag-negotiate gamit ang isang kamay habang ang isa ay gustong manatiling ganap na malaya. Nagbigay ng isang matinding mensahe ang mga Israeli officials sa Washington. Binalaan nila ang mga Amerikano na lalabagin ng Iran ang kahit anong kasunduan at wala raw saysay ang subukang makipagkasundo. Sinasabi nilang ang Iranian regime ay buy time lang ang ginagawa para ilipat ang mga armas sa iba't ibang lugar. At may punto iyon. Kapag nakita mo ang mga American flag na sinusunog sa Iranian parliament at ang mga Iranian drone na umaatake sa US Abraham Lincoln, maiintindihan mo kung bakit. Gusto ng regime na makita ng international community ang isang gobyernong nakikipagdiplomasya. Pero ang mga kilos ng IRGC ang nagsasabi ng totoong kwento. Hindi naghahanda ang Iran para magtagumpay ang negotiations. Naghahanda sila para sa mangyayari kapag nabigo ang mga ito. At alam na alam ng regime kung ano ang nakataya kapag nagdesisyon ang mga Amerikano na tapos na ang usapan. Makikita mo, may problema ang regime na walang kahit anong negotiation ang makakasolusyon. Ang mga protestang sumabog noong January ay hindi mga ordinaryong rally lang tungkol sa kalagayan ng ekonomiya. Naging diretsyong hamon ito sa karapatan ng regime na manatili. Hindi lang reforma ang hinihingi ng mga protester. Hiniling nila ang tuluyang pagtatapos ng Islamic Republic mismo. Matindi ang naging crackdown. Ayon sa mga ulat, libo-libo na ang napatay. Pero ang mga balitang lumalabas mula sa Iran ay nagpapahiwatig ng mas madilim pa. Sinasabing pumapasok ang mga security forces sa mga ospital at pinapaslang ang mga sugatang protester. Patuloy ang mga lihim na pag-execute. Sinasabihan ang mga pamilya na namatay sa natural causes ang kanilang mga anak matapos itong dakpin. Isang Iranian exile ang naglarawan nito sa social media. Ayon sa kanya, patuloy pa rin ang mga secret executions. Pumupunta pa rin sila sa mga ospital at tinatapos ang mga sugatang tao gamit ang headshot. Walang paraan para magkaroon ng negotiations sa mga terrorist na ito. At ang Iranian population ay hindi lang galit, desperado na sila. Iniulat ng Reuters ngayong linggo na natatakot ang regime sa isang American military strike dahil sa kung ano ang posibleng mangyari sa loob ng bansa. Ang isang strike ay hindi lang sisira sa mga military target. Wawasakin nito ang paniniwala na kayang protektahan ng IRGC ang bansa. At kapag nabasag ang paniniwalang iyon, mapupuno muli ang mga kalsada. Inilagay ng regime ang kanilang mga puwersa sa mataas na antas ng defense at combat readiness. Hindi dahil gusto nilang makipaglaban sa Amerika, kundi dahil takot sila sa mangyayari sa loob ng bansa.
Kapag kumilos ang Amerika at ipinakitang walang kapangyarihan ang regime, ito ay isang imposibleng sitwasyon na nilikha ng Iran para sa sarili nito. I-provoke ang Amerika at isugal ang isang strike na muling magpapaliyab sa revolusyon. Umatras at magmukhang mahina sa isang populasyong matagal nang nagtatanong kung karapat-dapat pa bang mabuhay ang regime. Tinatayaan ng regime na hindi tutugon ang Amerika gamit ang pwersa dahil magiging hindi tiyak ang magiging epekto nito para sa lahat. Tinatayaan nila na mas pipiliin ng Washington ang containment kaysa confrontation, pero tumataya sila laban sa kasaysayan. Noong 1988, matapos guluhin ng Iranian forces ang mga American vessel at maglatag ng mga mina sa Persian Gulf, tumugon ang United States gamit ang Operation Praying Mantis. Sa loob lang ng maghapon, winasak ng Amerika ang kalahati ng Navy ng Iran. 2 Iranian frigates ang lumubog, isang patrol boat ang nawasak at maraming oil platforms ang dinemolish. Ito pa rin ang pinakamalaking American surface naval engagement mula noong World War II. Ang Straits of Hormuz, kung saan pinalibutan ng IRGC ang American tanker, ay dinadaanan ng humigit kumulang 20% ng oil supply ng mundo. Bawat tanker na dumadaan sa choke point na iyon ay posibleng maging simula ng kaguluhan. Isa pang drone, isa pang boarding attempt na pumalya at maaaring lumala ang sitwasyon lampas sa kakayahan ng sinuman na kontrolin ito. Ginawang malinaw ng tagapagsalita ng CENTCOM na si Captain Tim Hawkins ang posisyon ng Amerika. Ayon kay Hawkins, hindi namin papayagan ang patuloy na panghaharas at mga banta ng Iran. Nasa lugar na ang mga assets na ibigay na ang mga babala at tulad ng nangyari sa Venezuela, kikilos ang US. Bawat provocation ay mas inilalapit ang Washington sa isang desisyon na maaaring hindi kayanin ng regime. Noong Martes, ang Iranian regime ay gumawa ng ilang pagkakamali na maaaring hindi nila malampasan. Pinabagsak ang drone, inihatid palayo ang tanker, nabigo ang parehong provocation. At sa loob ng Iran, nanawagan ang mga opisyal ng pag-atake sa mga American bases at sinunog ang mga American flag. Gaya ng sinabi ni Hegseth, maaari nilang piliin ang negotiation o may iba pang options ang Amerika.